Alam ni Bonifacio na dapat na silang kumilos. Nagpatawag ng pulong si Andres sa Kangkong, Balintawak noong 23 ng Agosto. Ito ang nailathala ng diaryong Bagong Buhay matapos nilang makapanayam si Guillermo Masangkay. 23 ng Agosto, dinaos ang bantog na pagpupulong sa Kangkong. Pagkatapos lahat ni Bonifacio sa maraming kaharap ang lahat ng pangyayari at ang nababalang panganib na usigin sila, ay napaharap ang mungkahing masimula na ang paghihimagsik. Ang karamihan ay nagsisang-ayon sa pagsisimula na ng himagsik. Sa gayon ay tumayo si Bonifacio at minsan pang itinanong kung itutuloy na ang paghihimagsik. At ang lahat halos ay nagsitugon ng pagsang-ayon. Ipinahayag ng nagkakatipon ang kanilang paghiwalay at paglaya sa kapangyarihan ng Espanya. At bilang katunayan nito ay pinagpunit-punit ng lahat ang kanilang sedula. Ay luha sa mga mata, sa galak, ng madla ay nagsigawang, "Ligtas tayo sa mga dalipin! Mabuhay ang Panginoon!" Sa pagpunit ng kanilang sedula ay nilagot ng mga katipunero ang tanikalang 325 taonang sa kanila ay nakagapos. Ang makasaysayang araw na ito ang tinaguriang Sigaw sa Balintawak. Tunay na demokratikong mag-isip si Andres. Dinaan pa niya sa halalan ang pagpalit ng anyo ng kataas-taasang kapulungan upang maging isang revolusyonaryong pamahalaan. Sa halalan, kinabukasan, muling na ihalal si Bonifacio bilang presidente. Kung kaya't masasabi na ang unang Republika ng Pilipinas ay itinatag noong ika-24 ng Agosto, 1876 sa bahay ni Tandansora sa Barangay Banlat sa dati Caloocan na ngayoy Quezon City. Napagpasyahan din na ilunsad ang malawakang digmaan sa ika-29 ng Agosto. Ipinaalam ito sa lahat ng sanggunian. Noong ika-28 ng Agosto, naglabas ng madamdaming manifesto si Bonifacio. Totoong kinakailangan na sa lalong madaling panahon ay putlin natin ang walang pangalang panglulupig na ginagawa sa mga anak ng bayan na ngayon nagtitiis sa mabibigat na parusa at paghihirap sa mga bilangguan na sa dahilang ito ay mangyaring ipatanto ninyo sa lahat ng mga kapatid na sa araw ng Sabado, ika-29 ng kasalukuyan ay puputok ang panghihimagsik na pinagkasunduan natin! Kaya't kinakailangang sabay-sabay na kumilos sa mga bayan-bayan at sabay-sabay na salakayin ang Maynila! Ang sino pa mang humadlang sa banal na adhikaing ito ng bayan ay ipinalalagay na taksil at kalaban! Ito na ang simula ng paghihimagsik ng mga anak ng bayan laban sa dayuhang Kastila. Ang unang putok ng himagsikan ay naganap sa Pasong Tamo. Dahil tinitiktikan na ng gusto ang katipunan, natunton ng Kastila ang pulong sa Pasong Tamo at doon umatake ang puwersa ni General Bernardo Echaluche. Bago sumiklab ang himagsikan, ang Kastila ay may kabuuang puwersa na 18,000 Kastilang sundalo at 70,000 natibong sundalo. Sa panahon ng himagsikan, marami ang lilipat sa panig ng mga revolusyonaryo. Sa labanan sa Pasong Tamo, 100 natibong Gwardiya Sibil ang agad lumipat at sumanib sa puwersa ng katipunan. Makaraan ng ilang oras, umatras sina Bonifacio patungong Balara at pinaghandaan ang kasunod na atake. Ika-30 ng Agosto, alas 4 ng madaling araw, inatake nila Bonifacio ang Polvorin sa San Juan del Monte at naganap ang tinaguriang Battle of Pinaglabanan. Napatay ang commander ng mga Kastila kaya't umatras ang mga ito sa gusali ng El Deposito. Subalit bago magtanghali, dumating ang 73rd Hulo Regiment ng mga katutubong sundalo sa pamumuno muli ni Echaluche
na katulad ng iba pang Guardia Sibil ay armado ng Remington Rolling Black Rifle. Halos naubos ang puwersa ni Bonifacio. 150 ang patay, 200 ang nahuli, kabilang ang namuno ng pagsalakay si Sancho Valenzuela na isang negosyante sa Santa Mesa. Napilitan silang umatras patungong Santa Mesa sa Ilog Pasig. Samantala, patuloy naman ang palitan ng putukan sa Mandaluyong, Sampaloc, Santa Ana, Pandacan, Pateros, Las Piñas, Makati, Parañaque, Taguig at Marikina. Sa makatuwid, ang Maynila ay nasa state of siege. Bagamat hindi nakita ang pagdilim ng Bagong Bayan, ngunit tanaw na ang putukan sa Kamaynilaan, nag-aklas na rin ang mga karatig bayan tulad ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Mariano Llanera. Tanging ang Cavite lamang ang kay Emilio Aguinaldo ang hindi man lang kumilos ni hindi nagpadala ng tulong na hinihingi ni Andres sa San Juan. Dahil nasa state of siege ang Kamaynilaan, kinagabihan, nagdeklara ng batas militar si Gobernador General Ramon Blanco sa Kamaynilaan at mga karatig probinsya ng Morong, Laguna, Batangas, Tarlac, Bulacan, Pampanga at maging Cavite upang di na makakilos ang mga katipunero dito. Pinamalas din niya ang bagsik ng kamay na bakal ng Estado. Kinabukasan, ura-uradang nilitis, sinintensyahan. At sa araw ding iyon ng Agosto 31 ay binaril ang 57 katipunerong nahuli sa Polvorin. Binaril naman ang pinuno na si Sancho Valenzuela at kanyang mga tauhan. Dugo nila ang mga unang umagos sa Bagong Bayan. Ngunit gumamit din ng taktikang malambot si Polavieja. Nag-alok ng amnestiya. Ang unang kumuha nito ay si Dr. Pio Valenzuela. Samantala, mula sa nabigong labanan sa San Juan del Monte, umatras sila Bonifacio at Jacinto sa Marikina. Matagumpay nilang nataboy ang puwersa ng mga Kastila sa Langka, San Mateo at Montalban. Nagkuta sila sa kuweba ng Pamitinan sa Montalban. Subalit makalipas ang 3 araw, dumating ang malaking puwersa na naman ni Itzaluche at nagapi ang mga katipunerong nakabarikada sa Langka na ngayoy Nangka. Sa pag-atras nila Andres, montik na siyang mamatay nang harangan niya ang bala na kikitil sana sa buhay ni Jacinto. Nagkuta sila sa Balara at sa malamlam na gabing iyon, habang ang mga sugatan ay tinitiis ang sakit, habang nagdadalamhati sa mga namatay na mga kasama na ang mga labi ay hindi na nila nakuha. Ang mga inarestong sina Sancho pinagbabaril na sa Bagong Bayan at ang iba'y patuloy na pinahihirapan sa mga madidilim na kulungan. Dito pinasulat ni Andres kay Julio Nakpil ang ating pambansang awit, ang marangal na dalit ng Katagalugan. Dahil sa kabila ng hirap ng paikipaglaban sa isang dambuhalang puwersa, ang magbuhos ng dugo at mamatay para sa pagtatanggol sa bayan ay isang karangalan. Sa mga susunod na buwan, magpapatuloy ang paglilitis at pagsintensya ng kamatayan sa mga inaresto noon pang unang nabunyag ang Katipunan. Noong 11 ng Enero, 1897, ang 13 kasapi ng La Liga Filipina at Katipunan ay pinarada patungong Bagong Bayan
at doon huling nasilayan ang kanilang bayang minamahal. Sila ang tinaguriang 13 Martires ng Bagong Bayan. Noong nakaraang taon, buwan ng Disyembre 1876, sinintensyahan ng kamatayan ng isang military tribunal sa hindi patas na paglilitis si Dr. Jose Rizal. Adiós, patria adorada, región del sol querida, perla del mar de oriente, nuestro perdido Edén. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adiós, queridos seres. Morir es descansar. Ika-30 ng Disyembre 1876, sa Bagong Bayan, Luneta, kinitil ang buhay ng isang dakilang bayani ng ating bayan, si Gat Jose Rizal. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pinanghinaan ng loob si Bonifacio at ang libu-libong kasapian ng Katipunan. Bagkos, sa bawat buhay na kinitil ng Kastila, doble o higit pa ang sumasanib sa kilusan dahil lalo lamang nasilaban ang puot ng mga mamamayan laban sa naghaharing uri. Mula sa Balara, nag-ipon lamang ng lakas sila Bonifacio at di nagtagal, kumalat na parang apoy ang himagsikan sa buong kapuluan, isang pambansang revolusyon na yumanig sa estado.